Isang malakas na kalabog nang nabasag na babasagin ang sumalubong kay Michelle pagpasok niya sa malawak na sala ng mansyon ng mga Montemayor. Kasunod nito ang hagikgikan at sigawan ng mga bata. Napahinto siya sa paghakbang at naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito ang inaasahan niya sa unang araw ng kanyang trabaho. Ang inaasahan niya ay isang tahimik at marangyang bahay, hindi isang tila walang katapusang gulo. Para sa isang tulad niyang simpleng babae, ang pagpasok sa mansyon ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ngunit kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan para sa gamot ng kanyang inang may sakit, para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili. Kaya mo to, Michelle, bulong niya sa sarili. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang sahig na gawa sa mamahaling marmol ay may mga bahid ng gatas at putik. Ang dingding na may magagandang painting ay napupuno na ng mga guhit ng Crayola. Sa gitna ng lahat ng ito, 5 maliliit na bata ang gumagawa ng sarili nilang mundo ng kaguluhan. 2 batang lalaki na sa tingin niya ay sina Enzo at Liam ang NJP Wrestling sa ibabaw ng isang mamahaling sofa. Isang-isa pa, marahil si Arthur, ay masayang gumuguhit sa pader gamit ang isang pulang Crayola. Ang isa naman, na may pinakamatapang na itsura, si Kai, ay paulit-ulit na itinatayo at ginigiba ang isang tore ng mga bloke. Para silang maliliit na demonyo sa isang palasyo, ngunit may kulang. Nasaan ang ika-5? Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mga ito, maingat na iniiwasan ang mga nagkalat na laruan sa sahig. "Hello," magalang niyang bati. "Ako si Michelle, ang bago ninyong tutor." Walang pumansin sa kanya. Tila hangin lang siyang dumaan. Sinubukan niya ulit. Medyo nilakasan ang kanyang boses. "Mga bata?" Doon lang siya tinapunan ng tingin ni Kai, ang batang gumigiba ng tore. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na may halong pagdududa at pagmamaliit sa mga mata. "Hindi ka namin kailangan dito," malamig na sabi ng bata. Pagkatapos ay bumalik ito sa paglalaro. Naramdaman ni Michelle ang kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sinabi ng bata, kundi dahil sa lungkot sa mga mata nito. Sa likod ng katapangan, nakita niya ang isang batang nangungulila. Sa halip na makipagtalo, may hinanap ang kanyang mga mata. At doon, sa isang sulok, sa likod ng isang malaking paso, nakita niya ang isang maliit na batang babae. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, at tahimik na umiiyak. Siya siguro si Liliana. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan na parang isang hayop na mailap. Umupo siya sa sahig, ilang pulgada ang layo mula sa bata, at hindi nagsalita. Hinayaan niya lang maramdaman ng bata ang kanyang presensya. Maya-maya, nagsalita siya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. "Alam mo ba, panimula niya, noong bata ako, takot ako sa kulog. Sa tuwing kumukulog at kumikidlat, nagtatago ako sa ilalim ng kama at nagtatakip ng unan sa aking mga tainga." Hindi gumalaw si Liliana, pero naramdaman ni Michelle na bahagya itong nakikinig. "Pero isang gabi, tinabihan ako ng lola ko," pagpapatuloy ni Michelle. Sabi niya, "Apo, huwag kang matakot. Ang kulog ay palakpak lang ng mga anghel sa langit. Ibig sabihin, masaya sila dahil may ginawa kang mabuti." Isang maliit na hikbi ang kumawala sa bata. "Mula noon," sabi ni Michelle habang nakangiti, "sa tuwing naririnig ko ang kulog, hindi na ako natatakot. Iniisip ko na lang, ano kayang mabuting bagay ang ginawa ko para palakpakan ako ng mga anghel?" Dahan-dahang itinaas ni Liliana ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay namumugto at puno ng luha. Pero sa unang pagkakataon, may bahid ng kuryosidad sa mga ito. Tinitigan nito si Michelle na parang sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ngumiti si Michelle sa kanya. Isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari.
Baka kaya sila pumapalakpak ngayon para sa'yo, Liliana. Dahil kahit malungkot ka, napakatapang mo pa rin. Hindi nagsalita ang bata, pero tumigil na ito sa pag-iyak. Dahan-dahan nitong ibinaba ang mga kamay mula sa kanyang mga tuhod, isang maliit na tagumpay. Para kay Michelle, ang maliit na tagumpay na yon ay sinlaki ng isang bundok. Naramdaman niya ang isang katiting na pag-asa. Baka nga may lugar para sa kanya sa magulong mundong ito. Baka kaya niyang abutin ang mga batang ito. Ngunit habang nakatitig si Liliana sa kanya, tila nagsisimula ng magtiwala. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Isang matangkad na anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. At isang boses na malamig at puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Anong klaseng sirko to? Nilingon ni Michelle ang pinanggalingan ng boses. Doon, sa may pintuan, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit. Ang buhok nito ay maayos na naka-view model. Ang mga mata ay matalim at walang emosyon. Ang buong presensya nito ay sumisigaw ng kapangyarihan at pagkadismaya. Si John Montemayor. Umuwi na ang hari ng Yelong Palasyo. Kumikirot ang sentido ni John habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan papasok sa gate ng mansyon. Buong araw siyang nakipagbuno sa mga numero, sa mga board meeting, at sa mga taong walang ibang ginawa kundi magdala ng problema. Ang tanging gusto niya pag-uwi ay katahimikan. Isang katahimikang matagal nang hindi niya natitikman. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, ang sigawan na agad ng mga bata ang sumalubong sa kanya. Napapikit siya ng mariin. Ito na naman, ang walang katapusang gulo na naghihintay sa kanya sa bahay na dapat sanay pahingahan niya. Pumasok siya sa pinto, handa nang sumigaw at magpatahimik sa lahat. Ngunit natigilan siya sa nakita. Ang sala ay parang dinaanan ng bagyo. At sa gitna ng lahat, isang babaeng hindi pamilyar. Isang babaeng simple ang pananamit na nakaupo sa sahig kasama ang kanyang anak na si Liliana. Sino siya? Napakunot ang noo ni John. Tiningnan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Mura lang ang suot nitong bestida. Simple ang ayos ng buhok. Walang bakas ng karangyaan. Hindi ito bagay sa lugar na ito. Anong klaseng sirko to? Ang mga salitang yon ay kusang lumabas sa kanyang bibig. Mas malamig pa kaysa sa inaasahan niya. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng babae. Tumayo ito agad at pinagpagan ng damit. Nag-iwas ito ng tingin. Tila nahihiya. "Good evening po, sir," sabi nito sa mahinang boses. "Ako po si Michelle Reyes, ang bago pong tutor." Ah, ang bagong tutor. Ang ikapitong tutor sa loob lang ng 6 na buwan. Tumingin si John sa paligid, sa nagkalat na laruan, sa mga mantsa sa sahig. "Mukhang magaling ka sa trabaho mo," sarkastiko niyang sabi. Nakita niyang namula ang pisngi ni Michelle, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, yumuko ito ng bahagya. Isang kilos ng paggalang na hindi niya madalas makita. Akmang tatalikod na si John para umakyat sa kanyang opisina nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba. Tahimik. Nawala ang sigawan. Nawala ang takbuhan. Nilingon niya ang mga anak niya. Lahat sila. Si Kai, si Enzo, si Liam, si Arthur ay nakatingin kay Michelle at Liliana. Walang nagsasalita. Nakamasid lang. Ito ay isang himala. Kadalasan, kailangan pa niyang magbanta o sumigaw para lang tumigil ang mga ito sa pag-iingay. Pero ang babaeng ito, sa ilang minuto pa lang, ay nagawang patahimikin sila nang walang sinasabi. Hindi niya maintindihan. Naglakad siya paakyat ng hagdan, ngunit bago pa man niya marating ang tuktok, narinig niya ang boses ni Michelle. "Salamat po, Manang," sabi nito sa isang kasambahay na nag-aabot ng isang basong tubig kay Liliana. At pagkatapos, narinig niya ang mga anak niya.
na ginagaya ang boses ng babae. "Salamat po, Manang," sabi nila halos nang sabay-sabay. Natigilan si John sa hagdan. Ang simpleng salitang "salamat po" ay parang isang banyagang lengguwahe sa loob ng bahay na ito. Kailanman ay hindi niya narinig na sinabi iyon ng mga anak niya. Kailanman may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang silya at minasahe ang kanyang sentido. Ang gulo. Ang lahat ay magulo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen. "Mommy," sinagot niya ito nang may kabigatan sa dibdib. "John, anak," sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na sanay mag-utos. "Nakarating na sa akin ang balita. Nag-hire ka na naman ng bagong tutor?" Napabuntong hininga si John. Kahit kailan talaga, walang nakakalampas sa kanyang ina. "Yes, ma. Kakasimula niya lang kanina." "At sino naman siya? Anong pamilya ang pinanggalingan niya?" "Siguraduhin mong may class, John. Ang mga apo ko ay Montemayor. Kailangan nila ng isang taong magtuturo sa kanila lang tamang asal, hindi kung ano-anong kababawan." Naalala ni John ang simpleng itsura ni Michelle. Ang kanyang murang bestida. Tiyak na hindi ito papasa sa pamantayan ni Victoria Montemayor. "She's a licensed teacher, ma. Iyon ang mahalaga." Sagot niya, medyo naiinis na. Hindi lang yan ang mahalaga, John. Ang reputasyon ng pamilya ang nakasalalay dito. Ipa-background check mo ang babaeng yan. Baka mamaya, isa lang palang manggagansyo yan na naghahangad ng pera natin. "Ma, please, I'm tired. I can handle this," matigas niyang sabi. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina sa kabilang linya. Isang tunog ng pagkadismaya. "Bahala ka. Pero sinasabi ko sa'yo, John, pakiramdam ko ay hindi maganda ang idudulot ng babaeng yan. Bantayan mo siyang mabuti." Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni John ang telepono at napasandal sa kanyang silya. Napapikit siya. Ang boses ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. "Pakiramdam ko ay hindi maganda ang idudulot ng babaeng yan." Pero habang iniisip niya iyon, ang naaalala niya ay ang eksena sa sala kanina. Ang paraan ng pagpatahimik ni Michelle sa mga bata. Ang pagtuturo nito ng salitang "salamat po." Ang biglaang katahimikan sa loob ng mansyon. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Mula doon, tanaw niya ang playroom ng mga bata. Sa bintana nito, nakita niya ang anino ng 5 bata at ang anino ni Michelle. Walang nag-iiyakan, walang nag-aaway. Nakaupo lang sila sa isang bilog. Hindi niya alam kung anong ginagawa nila. Pero sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ang mansyon ng mga Montemayor ay naging tahimik. Hindi niya alam kung ang babaeng iyon ay isang problema, tulad ng sinabi ng kanyang ina, o kung ito na ba ang solusyon na matagal na niyang hinihintay. At sa gabing iyon, nahati ang isip ni John. Sa isang panig, ang utos ng kanyang ina na mag-imbestiga at magduda. Sa kabilang panig, ang isang katiting na pag-asang nagsisimulang sumibol sa kanyang pagod na puso. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Michelle ang mga bata na nag-aalmusal, napansin niya ang isang bagay na nakalulungkot. Nasa iisang hapagkainan sila, oo. Ngunit ang bawat isa ay nasa kani-kanilang mundo. Si Kai ay seryosong nakatitig sa kanyang pagkain. Si Enzo at Liam ay nag-aasaran sa mahinang boses. Si Arthur ay kinakalkal lang ang kanyang sinangag. At si Liliana ay halos hindi kumikilos. Magkakasama sila pero magkakahiwalay. Parang 5 islang pinaglayo-layo ng isang malawak na karagatan ng kalungkutan. At sa gabi, alam niyang mas malala pa ito. Ang bawat isa ay may sariling malaki at marangyang silid. Mag-isa sila sa kani-kanilang kwarto. Walang kasama, walang karamay.
Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Isang ideyang tila kabaliwan, pero pakiramdam niya ay tama. Pagkatapos ng almusal, nilapitan niya si Manang LV, ang mayordomo ng mansyon na mas matagal pa sa serbisyo kaysa sa edad ni John. Manang LV, magalang niyang sabi, mayroon po sana akong mungkahi. Ano yon, Hija? Tanong ng matanda na hindi man lang inaalis ang tingin sa listahan na hawak nito. Gusto ko po sanang nag-alangan si Michelle ng bahagya. Pagsama-samahin ang mga kama ng mga bata sa iisang malaking silid, biglang natigil sa pagsusulat si Manang LV. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Ano ang sabi mo? Ang playroom po nila, paliwanag ni Michelle. Sapat po ang laki nito para sa 5 kama. Kung magkakasama sila sa gabi, marahil ay hindi na sila makakaramdam ng pag-iisa. Matututo silang maging magkakampi. Tiningnan siya ni Manang LV mula ulo hanggang paa. Hija, sa loob ng 30 taon ko sa mansyon na ito, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klase ng suhestiyon. Hindi yan naaayon sa pamantayan ng mga Montemayor. Ang bawat bata ay may sariling suite. Pero Manang, hindi po yun ang kailangan nila. Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Michelle. Kailangan po nila ng pamilya. Hindi na nakipagtalo ang matanda, pero kitang-kita sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon. Alam ni Michelle na may mas mahirap pa siyang kailangang kumbinsihin. Tinipon niya ang 5 bata sa playroom. May ideya ako. Masaya niyang panimula. Paano kung gawin nating isang malaking headquarters ang playroom na ito? Isang kampo para sa mga sundalo? Nagkatinginan ng mga bata. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kai, na laging nagdududa. Ililipat natin ang mga kama ninyo dito. Lahat kayo, magkakasama sa iisang kwarto. Dahil ang mga sundalo sa isang team, palaging magkakasama para protektahan ang isa't isa. Ayoko. Mabilis na sagot ni Kai. Gusto ko sa kwarto ko. Pero nakita ni Michelle ang kislap sa mga mata ni Enzo. Isang kampo, totoo? Parang sa mga pelikula? Tumango si Michelle. Oo, isang kampo. Ang Team Montemayor. Biglang tumayo si Enzo. Gusto ko yon. Tara Liam, buhatin na natin yung kama natin. Ang sigasig ni Enzo ay nakahawa. Sumunod si Liam. Maging si Arthur ay pumalakpak. Tanging si Kai at Liliana na lang ang hindi kumikilos. Nilapitan ni Michelle si Kai. Ang isang leader, sabi niya sa mahinang boses, ay hindi iniiwan ng kanyang mga sundalo. Kailangan nilang lahat ng proteksyon mo. Nag-isip ng malalim si Kai. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Michelle. Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan. Ang hapon na iyon ay napuno ng kaunting gulo, ngunit masayang pagtutulungan. Maging ang ibang kasambahay ay napangiti habang pinapanood ang mga bata na sinusubukang itulak ang kanilang maliliit na kama papasok sa playroom. Pagsapit ng gabi, ang malawak na playroom ay naging isang malaking dormitoryo. 5 kama na magkakatabi. Nang handa na ang lahat para matulog, umupo si Michelle sa sahig, sa gitna ng mga kama. Bago tayo matulog, sabi niya, may isa pa tayong gagawin, isang ritual ng mga magkakakampi. Itinuro niya sa kanila ang isang simpleng panalangin, isang panalangin ng pasasalamat. Sa una, nahihiya sila. Pero nang magsimula si Michelle, isa-isa silang sumunod, pabulong-bulong. Pagkatapos ng dasal, nanatili silang tahimik. Alam niyo, biglang sabi ni Michelle, noong bata ako, maliit lang ang bahay namin. Minsan, sa iisang banig lang kami natutulog ng mga kapatid ko. Sabi ng tatay ko, hindi mahalaga kung gaano kaliit ang bahay. Ang mahalaga, puno ito ng pagmamahal. Nakita niya ang interes sa mga mata ng mga bata. Sa unang pagkakataon, nakikinig sila, hindi dahil sa inuutusan sila.
kundi dahil gusto nila. Isa-isa, dahan-dahang nakatulog ang mga bata. Ang mga mukha nilang palaging puno ng problema ay napalitan ng kapayapaan. Pinagmasdan sila ni Michelle at naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso. Kinumutan niya ang huling bata, si Liliana, at hinalikan ito sa noo. Sa wakas, isang tagumpay. Isang tunay na tagumpay. Dahan-dahan siyang tumayo para lumabas ng silid. Ngunit pagpihit niya, halos mapatili siya sa gulat. Sa may pintuan tahimik na nakatayo si John. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakatingin ito sa kanya, hindi nagsasalita. Isang tingin na hindi niya mabasa. Pinaghalong pagkagulat at isa pang emosyon na hindi niya mapangalanan. Hindi alam ni John kung ano ang dapat maramdaman. Kagigising niya lang, pero sa halip na sakit ng ulo at ingay, isang kakaibang katahimikan ang bumati sa kanya. Hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan, kundi isang payapang katahimikan. Mula sa kanyang silid, naririnig niya ang mahihinang hagiggikan mula sa playroom. Sumilip siya. Doon, nakita niya ang 5 anak niya, kasama si Michelle, na nagtutulungang ayusin ang kanilang mga higaan. Walang sigawan, walang tulakan. Isang simpleng eksena, ngunit para kay John, ito ay isang bagay na imposible. Napangiti siya ng bahagya, isang ngiting matagal nang hindi sumisilay sa kanyang mga labi. Baka nga tama ang desisyon niyang bigyan ng pagkakataon ang babaeng ito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang pamilyar na tunog ng busina ng isang mamahaling kotse ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Napakunot ang noo ni John. Alam niya kung kanino ang kotseng yon. Ang kanyang ina. Dali-dali siyang bumaba. At gaya ng inaasahan niya, ang ina niyang si Victoria Montemayor ay papasok na sa mansyon. Tindig pa lang ay parang isang reyna na magsisiwalat ng hatol. Ang mga mata ni Victoria ay agad na hinanap ang mali at mabilis niya itong nakita. Sa hardin, ang kanyang 5 apo kasama ang tutor ay masayang naglalaro sa lupa, nagtatanim ng mga halaman. Anong kabalbalan ito? Dumagundong ang boses ni Victoria sa buong sala. John, bakit mo hinahayaang maging marumi ang mga anak mo? Para silang mga basahan. Din lumabas si Michelle mula sa hardin. Kasunod ang mga bata na natigilan sa paglalaro. May mga bahid pa ng lupa ang kanyang mga kamay at damit. Magandang umaga po, Ginang. Magalang na bati ni Michelle. Ngunit tiningnan lang siya ni Victoria mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. At sino ka namang nagbigay ng permisong gawing sakahan ng hardin ko? Pinag-aaralan po namin kung paano tumutubo ang mga halaman, mahinahong paliwanag ni Michelle. Bahagi po ito ng kanilang pag-aaral. Pag-aaral? Tumawa ng mapakla si Victoria. Hindi ko pinalaki ang mga Montemayor para maging magsasaka. Pinalaki ko sila para mamuno ng mga kumpanya. At ikaw, humarap ito kay Michelle. Ang mga mata ay nanlilisik. Binabago mo sila. Ginagawa mo silang ordinaryo. Bago pa man makasagot si Michelle, humakbang si John sa pagitan nila. Ina, tama na. Ang boses ni John ay kalmado, ngunit may bigat. Nagulat si Victoria, maging si Michelle ay hindi makapaniwala. Anong sabi mo, John? Tanong ni Victoria. Kinakampihan mo ang utusang ito? Hindi siya utusan, Ina. Siya ang guro ng mga anak ko. Matigas na sabi ni John. Tumingin siya kay Michelle at pagkatapos ay sa mga bata na nakasilip sa likod nito. At kung ang pagiging ordinaryo ay nangangahulugang masaya sila at natututo, kung gayon, mas gugustuhin ko pa iyon. Hindi na nakapagsalita si Victoria. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. Hindi pa tayo tapos, John, sabi nito, bago matalim na tumalikod at nagmamartsang lumabas ng mansyon. Nang makaalis ang kotse ni Victoria, isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. Umakyat si John sa kanyang opisina nang walang imik. Maya-maya bumalik siya na may dalang 2 tasa ng kape.
Nakita niya si Michelle sa balkonahe, tahimik na nakatingin sa malayo. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ang isang tasa. Nagulat si Michelle. Salamat po, sir. John na lang. Tumayo sila roon, magkatabi. Tahimik na umiinom ng kape. Ang hangin ay napuno ng mga salitang hindi nila masabi. Salamat, biglang sabi ni John, nakatingin sa malayo. Salamat sa ginawa mo kanina, sa pagtatanggol sa kanila. Trabaho ko po yon, Sir John, sagot ni Michelle. Hindi, higit pa sa trabaho ang ginagawa mo. Tumingin si John sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang amo sa empleyado, kundi bilang isang lalaki sa isang babae. Salamat. Sa pag-abot ni Michelle sa tasa para ibaba ito, nagkadikit ang kanilang mga kamay. Isang saglit lang iyon, ngunit parang isang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong namumula. Isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam na bago. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, habang ang araw ay dahan-dahang tumataas, naramdaman ni John ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinutol ng pagtunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at tiningnan ng screen. Isang pangalan na nagpabigat muli sa kanyang dibdib. Catherine, nag-aalangan man ay sinagot niya ito. John, darling, sabi ng isang boses na matamis, ngunit puno ng lason. Kamusta ka na? Nabalitaan ko. May bago ka na raw tutor para palitan ako. Papunta na ako sa airport. Gusto ko siyang makilala. Kinabukasan, ang mansyon na nagsisimula ng mapuno ng init at katahimikan ay muling binalot ng isang malamig na hangin. Dumating si Catherine. Bumaba siya mula sa isang mamahaling taxi, suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa kabuuang sweldo ni Michelle sa loob ng isang taon. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay puno ng makeup. Para siyang isang artista sa pelikula na bumisita sa isang probinsya. My babies! Sigaw niya nang makita ang mga bata sa sala. Lumapit siya para yakapin ang mga ito, ngunit ang mga bata ay parang mga estatwang hindi gumagalaw. Walang siglang sumalubong sa ina na matagal na wala. Naramdaman ni Michelle ang paninikip ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang eksena. Nakatayo lang siya sa isang sulok, hindi sigurado kung ano ang kanyang lugar sa tagpong yon. Hindi pinansin ni Catherine ang malamig na pagtanggap ng mga anak. Tumawa lang siya at nagsimulang ilabas ang mga regalo mula sa kanyang malaking bag, mga tablet, video game consoles at mga mamahaling laruan na kumikislap. Tingnan ninyo ang mga dala ni Mommy. Hindi ba't mas maganda to kaysa sa paglalaro sa putik? Sabi niya na may halong parinig habang nakatingin kay Michelle. Kinuha ng mga bata ang mga laruan, ngunit walang kagalakan sa kanilang mga mata. Si Arthur, pagkatapos hawakan ng bagong robot, ay bumalik sa sulok para tapusin ang kanyang ginuguhit na pamilya. Isang pamilyang may tatay, 5 anak, at isang babaeng may simpleng bestida. Sa hapunan, umupo si Catherine sa tabi ni John sa kabisera ng mesa na para bang hindi siya kailanman umalis. Si Michelle naman ay dapat sanang kakain sa kusina, ngunit pinilit ni John na sumabay ito sa kanila. Isang desisyon na halatang hindi ikinatuwa ni Catherine. Ang buong hapunan ay naging isang pagtatanghal para kay Catherine. Walang tigil itong nagkwento tungkol sa kanyang mga biyahe, sa mga mamahaling bagay na binili niya, at sa mga importanteng taong nakilala niya. At sa bawat kwento, palagi siyang nakakahanap ng paraan para ipamukha kay Michelle kung gaano ito kaiba. Michelle, anong probinsya nga ulit ang pinanggalingan mo? Siguro'y hindi ka sanay sa ganitong pagkain, sabi ni Catherine habang tinuturo ang lobster sa plato nito. Ngumiti lang si Michelle. Okay lang po, ma'am. Masarap naman po ang kahit anong pagkain basta't pinagsasaluhan ng buo. Ang simpleng sagot ni Michelle
ay tila isang sampal kay Catherine. Ang pinakamasakit na sandali para kay Michelle ay nang subukang utusan ni Catherine ang mga bata. Kai, anak, kumuha ka ng tubig para kay Mommy. Utos nito. Hindi gumalaw si Kai. Nagpatuloy lang ito sa pagkain. Enzo, halika dito. May ipapakita ako sa iyo sa bago mong tablet. Umiling si Enzo. Hindi po. Tinutulungan ko po si Kuya Liam sa assignment niya. Ang bawat pagtanggi ng mga bata ay parang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Catherine. Ang kanyang peking ngiti ay unti-unting nawawala. Nang gabing iyon, habang papunta si Michelle sa kusina para uminom ng tubig, hinarang siya ni Catherine. Wala nang mga peking ngiti. Ang mukha nito ay seryoso at malamig. Makinig ka sa akin, babae, sabi ni Catherine sa mahinang boses na puno ng pagbabanta. Huwag mong isipin na dahil gusto ka ng mga bata, may lugar ka na sa pamilyang ito. Hindi nagsalita si Michelle. Isa ka lang katulong, isang tutor na binabayaran para gawin ang isang trabaho. Pagpapatuloy ni Catherine, lumalapit pa. Kaya huwag kang umarteng parang ikaw na ang ina nila. Dahil sa huli, ako pa rin ang asawa. Ako pa rin ang tunay na Montemayor. Wala po akong intensyong ganoon. Mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Michelle. Mabuti kung ganoon. Ngumisi si Catherine. Dahil ang mga taong hindi marunong lumugar sa kanilang pwesto, madaling natatanggal. Tumalikod si Catherine at iniwan si Michelle na nakatayo roon, nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang realisasyon. Si Catherine ay hindi lang isang karibal sa atensyon ng mga bata. Isa siyang banta sa kapayapaan na unti-unti nang nabubuo sa loob ng mansyon. Habang pabalik siya sa kanyang silid, napadaan siya sa opisina ni John. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Catherine mula sa loob, nakikipag-usap sa telepono. Oo, Mami Victoria. Oo, nandito ako. Huwag kayong mag-alala. May naisip na akong paraan para mapaalis ang probinsyanang yan. Kailangan lang nating hanapin ang kahinaan niya. At lahat ng tao, mayroon yan. Napatigil si Michelle sa paghinga. Ang kanyang pinakamasamang kutob ay nagkakatotoo. Nagkakaisa na ang reyna at ang bruha, at siya ang kanilang puntirya. Sa mga sumunod na araw, naging isang malamig na giyera ang mansyon. Si Catherine ay laging nakabuntot, laging naghahanap ng pagkakamali ni Michelle. Ngunit si Michelle, sa tulong ng mga bata, ay nanatiling matatag. Napapansin ni John ang lahat. Nakikita niya kung paano pilit na binibili ni Catherine ang atensyon ng mga bata. At kung paano naman ito kusang loob na ibinibigay kay Michelle. Nakikita niya ang iritasyon sa mukha ni Catherine sa tuwing tatawaging Mama Michelle ng mga bata ang kanilang tutor. Isang gabi, pagod na pagod si John sa tensyon sa loob ng bahay. Kailangan niyang makahinga. Kailangan niyang lumayo. Kahit sandali lang, nilapitan niya si Michelle na nag-aayos ng mga libro sa playroom. Michelle, sabi niya, medyo nag-aalangan. Pwede ba kitang ayain lumabas? Nag-angat ng tingin si Michelle. Nagulat. Po? Saan po tayo pupunta, sir? Kahit saan. Kailangan lang nating pag-usapan ang progreso ng mga bata. Mabilis niyang palusot. At saka, para makaiwas na rin sa gulo dito sa bahay. Pumayag si Michelle. Dinala siya ni John sa isang tahimik na restaurant na may tanawin ng buong syudad. Hindi ito isang business meeting. Ang paraan ng pagbukas ni John ng pinto para sa kanya. Ang pag-alalay nito sa kanyang pag-upo. Lahat ay iba. Lahat ay personal. Sa una, pareho silang tahimik. Ngunit unti-unti, nagsimula silang magkwentuhan. Hindi tungkol sa mga bata, kundi tungkol sa kanilang mga sarili. Alam mo, minsan iniisip ko kung tama ba ang mga desisyon ko. Pag-amin ni John, isang bagay na hindi niya kailanman sinabi sa kahit sino. Ang kumpanya, ang lahat ng ito, minsan pakiramdam ko, kinain na nito ang buong pagkatao ko. Pero mahalaga po ang trabaho ninyo, sabi ni Michelle.
Marami po kayong natutulungan. Pero ang sarili kong pamilya, hindi ko matulungan. Malungkot na sabi ni John. Hindi pa po huli ang lahat, John. Ang paraan ng pagbigkas ni Michelle ng kanyang pangalan, walang sir, ay nagdulot ng kakaibang init sa dibdib ni John. Ikaw, Michelle? Anong kwento mo? Tanong niya. Ngumiti si Michelle, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Simple lang po ang buhay namin. Ang tatay ko, meron siyang maliit na kumpanya noon. Isang printing press. Mahal na mahal niya ang trabahong iyon. Bawat libro, bawat papel, inaalagaan niya. Anong nangyari? May isang malaking korporasyon na gustong bilhin ang kumpanya niya. Hindi pumayag si tatay. Para sa kanya, hindi lang negosyo yon. Buhay niya yon. Pero, huminga ng malalim si Michelle. Ginawa ng malaking kumpanya ang lahat para pabagsakin siya hanggang sa wala na siyang pagpipilian kundi ibenta ito sa napakamurang halaga. Pagkatapos noon, hindi na siya bumangon. Nasira ang pangarap niya. Naramdaman ni John ang bigat sa kwento ni Michelle. I'm sorry to hear that. Okay lang po, sabi ni Michelle. Iyon po ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa pera o sa laki ng kumpanya. Nasa pamilya, nasa mga taong nagmamahalan. Hindi alam ni John kung bakit, pero ang mga salitang yon ay tumagos ng diretso sa kanyang puso. Samantala, sa mansyon, si Catherine ay hindi mapakali. Alam niyang magkasama sina John at Michelle at ang selos ay parang apoy na unti-unting sumusunog sa kanya. Nasaan na ang detective na inutusan mo? Tanong niya sa kanyang ina sa telepono. Kalma ka lang, Catherine. Paparating na siya. Sagot ni Victoria. Ilang sandali pa, isang lalaking nakasombrero ang nag-abot ng isang brown envelope kay Catherine. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob, may mga dokumento at litrato, mga lumang papeles ng negosyo. At doon, nakita niya ito. Ang pangalan ng kumpanyang pinabagsak ng ama ni John, 20 taon na ang nakalipas. Ang kumpanyang naging pundasyon ng lalo pang paglaki ng Montemayor Empire. Reyes Enterprises, pangalan ng may-ari, Manuel Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. Mommy, sabi niya sa telepono, ang boses ay nanginginig sa pananabik. May nahanap ako, isang bagay na mas malaki pa sa inaasahan natin. Ipinakita niya ang mga dokumento kay Victoria nang dumating ito. Sa una, nagulat din ang matanda. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. So hindi pala aksidente ang lahat, sabi ni Victoria. May plano pala ang babaeng ito, isang paghihiganti. Ito na ang kailangan natin, sabi ni Catherine. Ito na ang sandata na wawasak sa kanya. Hindi lang natin siya sisirain, Catherine, sabi ni Victoria. Ang mga mata ay nag-aapoy. Dudurugin natin siya. Gagamitin natin ito para mawala ang lahat sa kanya. Sa restaurant, papalapit na ang gabi. Inihatid ni John si Michelle sa sasakyan. Bago pa man bumaba si Michelle, isang biglaang bugso ng damdamin ang nagudyok kay John na hawakan ng kanyang kamay. Michelle, ako. Nagkatinginan sila. Ang mga ilaw ng syudad sa likuran nila ay tila naglaho. Tanging ang mga mata ng isa't isa ang kanilang nakikita. Puno ng mga tanong, puno ng mga posibilidad, ngunit walang salitang lumabas. Dahil sa sandaling iyon, hindi nila alam na habang ang isang bagay na maganda ay nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila, sa mansyon na kanilang babalikan, isang plano na puno ng kasamaan ang perpekto ng nabubuo para wasakin ang lahat. Kinabukasan, naramdaman ni Michelle na may nagbago. Ang hangin sa mansyon ay mas mabigat. Ang mga tingin ng ilang kasambahay ay iba. Maging si Manang LV ay tila iniiwasan siya. Hindi niya ito pinansin. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga bata. Ngunit pagdating ng hapon, ipinatawag siya.
Miss Reyes, pinapatawag po kayo ni Sir John sa kanyang opisina, sabi ng isang katulong. Nagtaka si Michelle. Kadalasan ay sa sala sila nag-uusap. Pumasok siya sa opisina ni John at doon naramdaman niya ang matinding kaba. Hindi lang si John ang nandoon. Nakaupo sa mamahaling silya. Sa harap ng kanyang mesa, sina Victoria at Catherine. Ang kanilang mga mukha ay seryoso na may bahid ng isang mapagwaging ngiti. "Maupo ka, Miss Reyes," sabi ni John. Ang boses niya ay malamig. Walang bakas ng init at kabaitan na naramdaman ni Michelle noong gabi sa restaurant para silang bumalik sa simula. O mas malala pa, umupo si Michelle, nanginginig ang mga kamay sa ilalim ng mesa. "May problema po ba, sir?" "Problem A." Tumawa ng mapakla si Victoria. "Iyan ang gusto naming malaman mula sa'yo." Inilapag ni Victoria ang isang folder sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit kay Michelle. "Kilala mo ba ang pangalang Manuel Reyes?" tanong ni Victoria. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, na parang isang ahas na handa ng manuklaw. Naramdaman ni Michelle na nanlamig ang kanyang buong katawan. "Aama ko po siya." "Magaling," sabi ni Catherine na may sarkasmo. "At alam mo rin siguro ang tungkol sa Reyes Enterprises, ang maliit na kumpanyang binili ng pamilya Montemayor maraming taon na ang nakalipas para iligtas ito sa pagkalugi. Hindi niyo po iniligtas, sinira niyo." Hindi napigilan ni Michelle na sumagot. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik. "Ayan!" sigaw ni Catherine. "Lumabas din ang tunay mong kulay. Yan ang dahilan kung bakit ka nandito, hindi ba? Para maghiganti." "Hindi po totoo yan," sabi ni Michelle. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay John, nagmamakaawa. "John, maniwala ka sa akin." Ngunit hindi tumingin si John sa kanya. Nakatingin ito sa mga papel sa mesa. "Mayroon pa," sabi ni Victoria, na may inilabas na mga nakaprint na email. "Mga email mo sa isang abogado. Pinaplano mo kung paano makakakuha ng danyos mula sa aming pamilya. Isang kasong isasampa mo kapag nakuha mo na ang tiwala ng anak ko." Kinuha ni Michelle ang mga papel. Binasa niya ang mga email. Ang pangalan niya ang nandoon, pero hindi niya kailanman isinulat ang mga salitang yon. Mga kasinungalingan. Lahat ay gawa-gawa. Hindi ito totoo. Frame up lang to." "Talaga ba?" tanong ni Catherine. "Pero ang katotohanan ng anak ka ni Manuel Reyes at may galit ka sa pamilya namin. Totoo yun, hindi ba? Inilihim mo yun sa amin. Bakit? Dahil may masama kang plano." Bumagsak ang mga luha ni Michelle. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang katotohanan ay nahaluan ng napakaraming kasinungalingan na kahit siya ay nahihirapang ipaliwanag ang sarili. "Nang mag-apply ako dito," nagsimula siya ng magpaliwanag, nanginginig ang boses. "Aminado po ako, may galit sa puso ko. Gusto kong malaman kung anong klaseng mga tao ang sumira sa tatay ko. Pero," tumingin siya sa mga bata na nasa labas ng pinto nakikinig. "Pero nang makilala ko ang mga bata na wala ang lahat ng galit na yon, minahal ko sila. Sila ang naging pamilya ko." "Isang napakagandang kwento," sabi ni Victoria. "Karapat-dapat sa isang pelikula, pero hindi kami maniniwala sa drama mo." Ang lahat ng atensyon ay bumaling kay John. Siya ang may huling desisyon. Siya ang hukom. Tumingin si Michelle sa kanya. Ang puso ay halos madurog. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata na sana, kahit katiting, ay may tiwalang natira para sa kanya. Ang pinagsamahan nila, ang mga ngiti, ang pag-uusap nila sa restaurant, sana ay may halaga ang mga yon. Dahan-dahang itinaas ni John ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ng pagkalito, at ng isang emosyong pinakanakakatakot sa lahat, pagkadismaya. Ang parehong pagkadismaya na nakita niya sa mga mata nito noong una siyang sinaktan ni Catherine.
Ang takot na muling maloko at mapaglaruan. Totoo ba, Michelle? Tanong ni John. Ang boses ay basag. Lahat ba ng pinakita mo? Ang kabaitan mo sa mga anak ko? Lahat ba yon? Kasinungalingan lang. Ang tanong na yon. Hindi ang mga paratang ni na Victoria at Catherine ang sumira sa kanya, kundi ang tanong na yon mula kay John, ang kawalan niya ng tiwala. Iyon ang pumatay sa lahat ng pag-asa sa puso ni Michelle. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang boses, kahit nanginginig, ay may dignidad. Hindi ako makakapagtrabaho sa isang lugar kung saan walang tiwala. Hindi na niya hinintay ang kanilang sasabihin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Iniwan niya si John doon, nakatayo sa gitna ng mga durog na piraso ng kanilang nasimulan, nalulunod sa laso ng pagdududa. Kinabukasan, naramdaman ni Michelle na may nagbago. Ang hangin sa mansyon ay mas mabigat. Ang mga tingin ng ilang kasambahay ay iba. Maging si Manang LV ay tila iniiwasan siya. Hindi niya ito pinansin. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga bata. Ngunit pagdating ng hapon, ipinatawag siya. Miss Reyes, pinapatawag po kayo ni Sir John sa kanyang opisina, sabi ng isang katulong. Nagtaka si Michelle. Kadalasan ay sa sala sila nag-uusap. Pumasok siya sa opisina ni John at doon, naramdaman niya ang matinding kaba. Hindi lang si John ang nandoon. Nakaupo sa mamahaling silya sa harap ng kanyang mesa sina Victoria at Catherine. Ang kanilang mga mukha ay seryoso na may bahid ng isang mapagwaging ngiti. Maupo ka, Miss Reyes, sabi ni John. Ang boses niya ay malamig. Walang bakas ng init at kabaitan na naramdaman ni Michelle noong gabi sa restaurant. Para silang bumalik sa simula. O mas malala pa. Umupo si Michelle, nanginginig ang mga kamay sa ilalim ng mesa. May problema po ba, sir? Problem A? Tumawa ng mapakla si Victoria. Iyan ang gusto naming malaman mula sa'yo. Inilapag ni Victoria ang isang folder sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit kay Michelle. Kilala mo ba ang pangalang Manuel Reyes? Tanong ni Victoria, ang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang isang ahas na handa ng manuklaw. Naramdaman ni Michelle na nanlamig ang kanyang buong katawan. Aama ko po siya. Magaling, sabi ni Catherine na may sarkasmo. At alam mo rin siguro ang tungkol sa Reyes Enterprises. Ang maliit na kumpanyang binili ng pamilya Montemayor, maraming taon na ang nakalipas para iligtas ito sa pagkalugi. Hindi niyo po iniligtas, sinira niyo. Hindi napigilan ni Michelle na sumagot. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik. Ayan, sigaw ni Catherine. Lumabas din ang tunay mong kulay. Yan ang dahilan kung bakit ka nandito, hindi ba? Para maghiganti. Hindi po totoo yan, sabi ni Michelle. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay John, nagmamakaawa. John, maniwala ka sa akin. Ngunit hindi tumingin si John sa kanya. Nakatingin ito sa mga papel sa mesa. Mayroon pa, sabi ni Victoria na may inilabas na mga nakaprint na email. Mga email mo sa isang abogado. Pinaplano mo kung paano makakakuha ng danyos mula sa aming pamilya. Isang kasong isasampa mo kapag nakuha mo na ang tiwala ng anak ko. Kinuha ni Michelle ang mga papel. Binasa niya ang mga email. Ang pangalan niya ang nandoon, pero hindi niya kailanman isinulat ang mga salitang yon. Mga kasinungalingan, lahat ay gawa-gawa. Ito, hindi ito totoo. Frame up lang to. Talaga ba? Tanong ni Catherine. Pero ang katotohanan ng anak ka ni Manuel Reyes at may galit ka sa pamilya namin, totoo yon, hindi ba? Inilihim mo yon sa amin. Bakit? Dahil may masama kang plano. Bumagsak ang mga luha ni Michelle. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang katotohanan ay nahaluan ng napakaraming kasinungalingan na kahit siya ay nahihirapang ipaliwanag ang sarili. Nang mag-apply ako dito, nagsimula siyang magpaliwanag. Nanginginig ang boses. Aminado po ako.
May galit sa puso ko. Gusto kong malaman kung anong klaseng mga tao ang sumira sa tatay ko. Pero tumingin siya sa mga bata na nasa labas ng pinto, nakikinig. Pero nang makilala ko ang mga bata, nawala ang lahat ng galit na yon. Minahal ko sila. Sila ang naging pamilya ko. Isang napakagandang kwento, sabi ni Victoria. Karapat dapat sa isang pelikula, pero hindi kami maniniwala sa drama mo. Ang lahat ng atensyon ay bumaling kay John. Siya ang may huling desisyon. Siya ang hukom. Tumingin si Michelle sa kanya. Ang puso ay halos madurog. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata na sana, kahit katiting, ay may tiwalang natira para sa kanya. Ang pinagsamahan nila, ang mga ngiti, ang pag-uusap nila sa restaurant. Sana ay may halaga ang mga yon. Dahan-dahang itinaas ni John ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ng pagkalito, at ng isang emosyong pinakanakakatakot sa lahat, pagkadismaya. Ang parehong pagkadismaya na nakita niya sa mga mata nito noong una siyang sinaktan ni Catherine, ang takot na muling maloko at mapaglaruan. Totoo ba, Michelle? Tanong ni John, ang boses ay basag. Lahat ba ng pinakita mo? Ang kabaitan mo sa mga anak ko? Lahat ba yon? Kasinungalingan lang. Ang tanong na yon, hindi ang mga paratang ni na Victoria at Catherine ang sumira sa kanya, kundi ang tanong na yon mula kay John, ang kawalan niya ng tiwala. Iyon ang pumatay sa lahat ng pag-asa sa puso ni Michelle. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang boses, kahit nanginginig, ay may dignidad. Hindi ako makakapagtrabaho sa isang lugar kung saan walang tiwala. Hindi na niya hinintay ang kanilang sasabihin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Iniwan niya si John doon, nakatayo sa gitna ng mga durog na piraso ng kanilang nasimulan, nalulunod sa laso ng pagdududa. Parang naging slow motion ang lahat para kay John. Nakita niya ang pagtalikod ni Michelle. Nakita niya ang huling patak ng luha mula sa mga mata nito bago ito tuluyang lumabas ng pinto. May isang parte sa kanya na gustong sumigaw, na gustong pigilan siya. Ngunit ang laso ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina at ni Catherine ay mas malakas. Paralisado siya. Mabuti naman at umalis na siya, sabi ni Victoria na may halong kasiyahan sa boses. Isang problema ang nawala. Ngunit pagtingin ni John sa labas ng pinto, isang mas malaking problema ang nakita niya. Ang kanyang 5 anak. Nakatayo roon, ang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Nakita nila ang lahat. Narinig nila ang lahat. Anong nangyayari, Daddy? Tanong ni Kai. Ang boses ay nanginginig. Alis na ba si Mama Michelle? Bago pa man makasagot si John, tumakbo na ang mga bata. Sinundan nila si Michelle sa silid nito. Sumunod si John, ngunit huminto lang siya sa may pintuan. Isang tahimik na manonood sa pinakamasakit na eksenang nasaksihan niya. Nakita niya si Michelle na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa isang maliit na bag. Ang mga bata ay nakapalibot sa kanya, umiiyak, nagmamakaawa. Mama Michelle, please, huwag kang umalis. Humahagulgol na, sabi ni Liliana. Nakayakap sa mga binti ni Michelle. Magpapakabait na po kami. Promise. Hindi niyo kasalanan, mga mahal ko, sabi ni Michelle. Ang boses ay bahasag habang hinahaplos ang buhok ng mga bata. Ang kanyang sariling mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Kailangan ko lang umuwi. Saan ka pupunta? Sasama kami, sigaw ni Enzo. Hindi pwede, Enzo, sagot ni Michelle. Dito ang bahay ninyo, kasama ang daddy ninyo. Sa pagbanggit ng salitang daddy, tumingin si Michelle sa direksyon ng pinto. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Michelle, walang galit, tanging sakit. Isang napakalalim na sakit. Pagkatapos niyang mag-impake, yumuko siya at hinalikan ang bawat isa sa kanyang mga anak sa noo. Isa-isang bumibigat ang bawat halik, parang isang paalam. Naglakad siya palabas ng silid,
Dala ang kanyang bag. Dinaanan niya si John na parang hangin. Nagsimulang umulan sa labas. Malakas, na parang nakikidalamhati ang langit. Sinundan siya ng mga bata hanggang sa pinto ng mansyon, humahagulgol. "Daddy, pigilan mo siya! Daddy, please!" Sigaw ni Liam. Nakatayo lang si John doon, hindi makagalaw. Nakatingin sa likod ng babaeng unti-unti nang naglalakad palayo sa ilalim ng ulan, papalayo sa kanilang buhay. Nang mawala na si Michelle sa kanilang paningin, ang mga iyak ng mga bata ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Pumasok sila sa loob ng bahay, basang-basa ng ulan. Ngunit hindi nila ito ininda. Dumiretso sila sa playroom sa kanilang kampo at isinara ang pinto. Ang mansyon ng mga Montemayor ay muling naging tahimik. Ngunit hindi ito ang payapang katahimikan na dala ni Michelle. Ito ang nakamamatay na katahimikan ng isang puntod. Sinubukang magdiwang nina Victoria at Catherine. Nagbukas sila ng isang mamahaling alak. Ngunit si John ay walang imik na umakyat sa kanyang opisina. Sinubukan niyang magtrabaho. Tiningnan niya ang mga numero sa kanyang computer screen. Ngunit ang mga ito'y lumalabo. Ang tanging nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ni Michelle, ang nagmamakaawang mga mata ng kanyang mga anak. Gabi na. Walang bumababa para maghapunan. Kinatok ni Manang LV ang playroom. Walang sumasagot. Hindi na natiis ni John. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng playroom. Ang 5 bata ay magkakatabing nakahiga sa isang kama, magkakayakap. Walang nagsasalita. Nakatingin lang sa kisame. Ang mga pagkain na iniwan para sa kanila ay hindi man lang nagalaw. Pumasok si John at umupo sa gilid ng kama. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakita niya ang isang piraso ng papel. Isang drawing. Ang drawing na ginawa ni Arthur. Isang masayang pamilya. Isang tatay. 5 anak. At isang babaeng nakangiti. Si Michelle. Magkakahawak kamay silang lahat sa ilalim ng isang malaking araw. Isang pangarap na ngayon ay abo na. Biglang bumangon si Enzo, ang pinakamatigas sa lahat. Tumingin ito nang diretso sa mga mata ni John. Ang sarili nitong mga mata ay puno ng luha at paninisi. "Pinakawalan mo ang anghel namin, Dad." Ang mga salitang iyon mula sa kanyang sariling anak ay parang isang punyal na sumaksak ng diretso sa puso ni John. Doon, sa gitna ng katahimikan at kalungkutan ng kanyang mga anak, nagsimulang gumuho ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang pagkakamali. Isang pagkakamaling hindi niya alam kung paano pa itatama. Hindi nakatulog si John ang gabing iyon. Ang mga salita ni Enzo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Parang isang sirang plaka. "Pinakawalan mo ang anghel namin, Dad." Tinitigan niya ang drawing ni Arthur at sa bawat guhit, nakikita niya ang nawalang kaligayahan. Nakikita niya ang kasalanan niya. Kinaumagahan, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na siya magiging isang manonood. Hindi na siya magpapadala sa lason ng iba. 5:00 pa lang ng umaga, tinawagan niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang assistant. "Marco," sabi ni John sa telepono. Ang boses ay seryoso at may bigat na hindi pa naririnig ng assistant niya dati. "May ipapagawa ako sa'yo at gusto kong maging confidential ito. Kahit sa nanay ko huwag mong sasabihin." "Ano po iyon, sir?" "Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa pagbili ng Montemayor Corp sa Race Enterprises. 20 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman ang bawat detalye, ang bawat transaksyon, at gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng mga pekeng email na ipinakita sa akin kahapon." "Masusunod po, sir," sagot ni Marco. Pagkatapos ng tawag, bumaba si John. Ang mansyon ay mas tahimik pa kaysa kahapon. Ang mga bata ay hindi lumabas ng kanilang silid. Pumasok siya sa dining hall. Nandoon na ang kanyang ina at si Catherine. Nag-aalmusal na, parang walang nangyari. "Good morning, John," masayang bati ni Victoria.
Hindi ba't mas payapa ang umaga natin ngayon? Hindi sumagot si John. Umupo lang siya at tinitigan silang dalawa. Isang tingin na malamig at mapanuri. Bakit? Tanong ni Catherine. Medyo hindi komportable sa titig ni John. May problema ba? Tatanungin ko kayo ulit, sabi ni John. At gusto ko ng tapat na sagot. Saan nanggaling ang mga email na yon? Nagkatinginan sina Victoria at Catherine. John, napag-usapan na natin to, sabi ni Victoria. Galing yan sa investigador. Malinaw na. Huwag niyo akong gawing tanga. Putol ni John. Alam kong may higit pa rito. Bago pa man makasagot ang dalawa, tumunog ang cellphone ni John, si Marco. Lumayo siya ng kaunti para sagutin ito. Sir? Sabi ni Marco sa kabilang linya. Nakuha ko na po ang impormasyon. Anong nalaman mo? Tungkol po sa Reyes Enterprises, sir. Hindi po naging maganda ang pagbili natin doon. Gumamit po ng ilang underhanded tactics ang ama ninyo para piliting magbenta si Mr. Reyes. Medyo marumi po ang proseso. Napapikit si John. Kinumpirma nito ang hinala niya. Ang kwento ni Michelle ay totoo. At ang mga email, Marco? Nakuha ko po ang source, sir. Hindi po ito nanggaling sa computer o cellphone ni Miss Reyes. Na-trace ko po ang IP address. Galing po ito sa isang laptop na binili gamit ang credit card ni Ma'am Catherine. Natahimik si John. Ang katahimikan ay napuno ng kanyang mabilis na paghinga. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal. May isa pa po, sir? Sabi ni Marco. Habang tinitingnan ko ang records ni Ma'am Catherine, may nakita po akong malaking problema. Isang malaking cash withdrawal mula sa subsidiary ng kumpanya natin. Ilang araw bago po siya umalis noon. Isang halaga na hindi maipaliwanag. Mukhang tinakpan po ito ni Ginang Victoria. Pagkababa ng telepono, ang sakit sa puso ni John ay napalitan ng isang malamig na galit. Hinarap niya ang dalawang babae na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may kaba. Catherine, sabi ni John, ang boses ay kalmado ngunit nakakatakot. May binili ka bang bagong laptop kamakailan? Namutla si Catherine. Anong sinasabi mo? At ikaw, ma? Bumaling siya kay Victoria. Gaano kalaki ang ibinayad mo para pagtakpan ang pagnanakaw na ginawa ng asawa ko sa sarili nating kumpanya? Natigilan si Victoria. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkatalo. Wala na siyang maisasagot. Tumayo si John. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya nagalit. Tiningnan lang niya ang kanyang ina. Hindi na may galit, kundi may awa. Pinag-uusapan niyo ang reputasyon ng pamilya? Ang dangal ng mga Montemayor. Umiling siya. Matagal nang patay ang dangal na sinasabi niyo, ma. Mula pa noong araw na mas pinili ninyo ang pera kaysa sa tao. Tumalikod siya. John, saan ka pupunta? Sigaw ni Victoria. Hindi siya lumingon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan si Marco habang naglalakad palabas ng mansyon. Marco, isa pang pabor. Ano po iyon, sir? Hanapin mo sa akin ang address ni Michelle Reyes. Ngayon din. Ang biyahe papunta sa probinsya ni Michelle ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni John. Bawat kilometro, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan at ang takot na baka huli na ang lahat. Ang address na nakuha ni Marco ay hindi isang bahay. Isa itong maliit na ampunan sa gilid ng isang malawak na bukirin, ang tahanan ng pag-asa. Pagbaba ni John ng kotse, ang bumungad sa kanya ay hindi karangyaan, kundi simpleng kaligayahan. Mga batang naghahabulan sa damuhan, mga tsinelas na nagkalat sa may pintuan, at ang tunog ng mga tawanan. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya siya, si Michelle. Nakasuot ng simpleng duster, walang makeup, at nakatali lang ang buhok. Nakaupo siya sa damuhan, pinalilibutan ng mga bata, at nagbabasa ng isang kwento. Ang kanyang ngiti, mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng chandelier sa kanyang mansyon. Mas totoo,
Dito siya nabibilang, sa isang lugar na puno ng totoong pagmamahal, hindi ng pekeng karangyaan. Naramdaman ni John na hindi siya karapat-dapat na sirain ang payapang tagpong yon, ngunit kailangan niya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Isang bata ang unang nakapansin sa kanya. Tumigil ang tawanan. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang estrangherong nakasuot ng mamahaling damit. Nag-angat ng tingin si Michelle. Nang makita niya si John, ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng pagkagulat, ng sakit at ng pag-iingat. Tumayo siya. Anong ginagawa mo dito, John? Ang boses niya ay hindi galit. Pagod lang. Michelle, kailangan nating mag-usap, sabi ni John. Sa tingin ko, nasabi mo na ang lahat ng kailangan mong sabihin, sagot ni Michelle. Yumuko para ayusin ang damit ng isang bata. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Hindi, sabi ni John, humakbang palapit. Hindi ko pa nasasabi ang pinakamahalaga. Huminga siya ng malalim. Sa harap ng mga ulilang bata, sa harap ng babaeng sinaktan niya, nagsimula siyang magkumpisal. Nalaman ko na ang lahat, Michelle. Panimula niya. Ang tungkol sa ginawa ng tatay ko sa pamilya mo. Ang tungkol sa mga pekeng email. Ang tungkol sa panloloko ni Catherine. At sa pagtatakip ng nanay ko. Hindi niya tinigilan. Ikinuwento niya ang bawat kasinungalingan. Bawat katotohanang natuklasan niya. Hindi siya nagtago ng kahit ano. Ang pamilya ko ay may utang na malaki sa pamilya mo. Pagpapatuloy niya ang boses ay nanginginig na. Isang utang na hindi kayang bayaran ng pera. At ako ang may pinakamalaking utang sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Michelle. Pinakinggan ko ang mga maling tao, Michelle. Hinayaan kong takpan ng luma kung sugat ang katotohanan. I doubted you. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Patawarin mo sana ako. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa mga mata ni Michelle. Kinuha ni John ang kanyang cellphone. Sa harap niya, tinawagan niya si Catherine. Catherine, tapos na tayo. Lahat ng suporta, lahat ng koneksyon, putol na. Huwag mo nang lalapitan ang mga anak ko. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ina. Ma, aalis kami ng mga bata sa mansyon. Kailangan naming bumuo ng sarili naming tahanan. Mahal kita, pero kailangan kong unahin ang mga anak ko. Pagkababa ng telepono, ang hangin ay napuno ng katahimikan. Lumuhod si John sa harap ni Michelle. Hindi isang eleganteng pagluhod, isang bagsak ng isang taong pagod na at suko na sa lahat ng pagkukunwari. Wala siyang dalang mamahaling singsing. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na bulaklak na ligaw mula sa damuhan na iniabot sa kanya ng isang batang nakatingin sa kanila. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, Michelle. Sabi niya, iniaabot ang bulaklak. Pero maipapangako ko ang kinabukasan, isang kinabukasan na puno ng katotohanan at pagtitiwala. Michelle, please, turuan mo akong magmahal ulit. Turuan mo kaming maging isang pamilya. Please, marry me. Tumulo ang luha ni Michelle, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, John. Oo. Isang malakas na palakpakan at hiyawan mula sa mga bata sa ampunan ang bumasag sa kanilang sandali. Makalipas ang ilang buwan, sa isang bahay na mas maliit kaysa sa mansyon, ngunit 100 beses na mas masaya, ang amoy ng nilulutong adobo ang pumuno sa hangin. Si John, na nakasuot ng apron, ay naghihiwa ng sibuyas, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin. Sina Kai at Enzo ay nag-aayos ng mesa. Sina Liam at Arthur ay nagtatalo kung sino ang maglalagay ng yelo sa baso. Si Liliana ay masayang gumuguhit sa isang sulok. At si Michelle, na may suot na simpleng singsing sa kanyang daliri, ay nakatayo sa tabi ni John, ginigisa ang bawang. Ito ang tunay na yaman. Ang simpleng ingay, ang amoy ng pagkain,
Ang init ng pamilya. Biglang may nag-doorbell. Nagtaka sila. Hindi sila madalas magkaroon ng bisita. Binuksan ni John ang pinto. Sa labas, nakatayo ang kanyang ina, si Victoria. Hindi ito nakasuot ng karaniwang mamahaling damit. Ang mukha nito ay walang makeup at sa mga mata nito ay makikita ang pag-aalinlangan at hiya. Sa kanyang mga kamay, may dala itong isang basket ng cake na halatang siya mismo ang gumawa. Pwede? Pwede ba akong pumasok, anak? Tanong nito sa mahinang boses. Nagkatinginan sina John at Michelle. Ngumiti si Michelle kay John, isang ngiti ng pag-unawa at pagpapatawad. Huminga ng malalim si John at binuksan ng mas malaki ang pinto. Halika ma, sakto ang dating mo. Kakain na kami. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni John at Michelle. Nais ko pong mag-iwan ng isang munting mensahe para sa inyo, ang aming mga tagapakinig, na walang sawang sumubaybay sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong mga emosyon, at sa pagiging bahagi ng bawat kabanata. Sa bawat salitang aking isinusulat, iniisip ko kayo. Ang bawat tawa, bawat luha, at bawat kilig na naramdaman ni John at Michelle ay iniaalay ko sa inyo. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paalala sa akin at sana'y sa inyo rin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay. Ito ay matatagpuan sa init ng yakap ng isang pamilya, sa tapang ng pagpapatawad, at sa pag-asang kayang ayusin ng pag-ibig ang kahit anumang nasira. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang istorya. At sana, sa inyong sariling mga buhay, lagi ninyong piliin ang magmahal, magtiwala, at maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Kung mayroon po kayong saloobin o aral na natutunan mula sa istoryang ito, huwag po kayong mag-aatubiling ibahagi ito sa comment section. Nais ko pong marinig ang inyong mga tinig. Ako po ang inyong manunulat at laging umaasa na sa bawat kwento. May puso tayong nahahawakan at may pag-asang muling nabubuhayan.